Politics, politics, politics. Nakita ninyo sa gitnang silangan ang sitwasyon doon, bagamat malayo sa atin ang epekto nito sa atin. Ang inatake sa makitid na Strait of Hormuz na daanan ng mga barkong may kargang langis mula po sa gitnang silangan. Sa gitna po yan ng patuloy na palitan ng mga missile at bomba ng Amerika, Israel at Iran. Saksi si JP Soriano. Ilang beses umalingaw-ngaw ang warning siren sa Tel Aviv, Central Israel at Jerusalem. Sa gitna yan ng 12 araw ng palitan ng airstrikes ng Amerika, Israel at Iran. Ayon sa ilang taga-Iran, naranasan nila nitong Martes ang pinakamalalang airstrikes mula nang magsimula ang sigalo. Sabi rin ng US Defense Secretary kahapon, our most intense day of strikes inside Iran. The most fighters, the most bombers, the most strikes. Sabi ngayon ng Iran, tatargetin nila ang mga economic at banking centers sa Middle East na konektado sa Israel at Amerika matapos tamaan ang gusaling konektado sa isa sa kanilang mga bangko. Sa Strait of Hormuz, 3 barko ang tinamaan ng di pa matukoy na mga pampasabog. Kabilang dito ang isang Thai flag bulk freighter. Napalikas ang karamihan ng crew dahil sa sumiklab na sunog. Sa ngayon, ayon sa mga ulat, naapula na ang apoy. Mula na magsimula ang sigalot, 14 na barko na ang nakaranas ng pag-atake. Nauna nang nagbabala ang Revolutionary Guards ng Iran na hindi sila papayag na makalusot ang langis sa Strait of Hormuz hanggat tuloy ang mga pag-atake ng Amerika at Israel. Banta ni Trump sa social media kung haharangin ng Iran ang oil delivery. 20 beses na mas matinding pag-atake ang ikakasa nila. Oo, pero hindi nila mapigilan. Tingnan nyo. Magbabala siya ng magbabala. Pero at the end of the day, hindi pa rin nila makontrol yung Strait of Hormuz. Kaya kahit sinabi na kamakailan ni Trump na malapit nang matapos ang digmaan, tingin ng ilang eksperto, hindi pa tiyak na patapos na ito. Mga factors na maaaring magpabilis na matapos yung digmaan, pero na nakikita rin natin may mga factor na maaaring patagalin to. So ang analysis ko dito, let's wait and see kung talaga nga magtatapos to. No? Sa ngayon, hindi raw dapat magpakakampante at huminto sa paghahanda ang gobyerno ng Pilipinas. I don't think that the Philippine government should be lax. If we're gonna look at the pattern of how Trump is looking at the world, we can really see that sometimes he wants to dictate it on his own terms. But it Wala siyang pakialam. doesn't always follow na that's the reality. At habang wala pa talagang katiyakan kung makakatotoo ang pahayag ni Trump, sabi ng mga eksperto dapat to talagang maghanda ang lahat. Hindi lang sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, pati sa pinangangambahang pangmatagalang epekto nito sa mga OFWs. Ayon sa DMW at OWA, may ikinakasa ng repatriation flights para sa mahigit 2,600 OFW sa gitnang silangan. Pero iaanunsyo pa raw sa mga darating na araw kung kailan magsisimula at kung saan manggagaling ang repatriation flights. Number 1 priority natin po, Honorable Chairpersons, ay ang Wow. safety ng ating mga kababayan. Wow. So Ang kung gagaling niyong magsalita. hindi po agad rin clear yung security or hindi natin meron Kailan kayo gagalaw? pa rin pong mga attacks, hindi po agad-agad masasabi ng itong araw na ito lilipad ang charter. Palpak talaga. Like ngayon lang yung balita yung Singapore, yung Singapore Air Force na eroplano, pinalipad nila. May ebidensya na talagang meron silang isinama pa uwi sa Singapore. Tayo? Hanggang press con lang kayo. Ipinaalala rin sa Pinoy Seafarers Ano na may yan? karapatan silang tumangging ma-deploy. Hindi ganun yan. Hindi yung laging ganyan sinasabi. May karapatan silang tumanggi. Alam mo yung ganyan ang nangyayari sa gitnang silangan, no? Tapos pagbalik natin sa Pilipinas, ganito ang makikita natin, no? Ganyan, mga Dalawang DND staff, spy para sa China. mga bata, quite naive, I guess, and impressionable. May isa ding tao na close to PCG personnel, more or less the same profile, all three of them. Medyo nangangailangan ng pera, were turned into spies by these Chinese nationals. Ganyan. Ayan yung rhetoric sa Pilipinas.
na-identify natin. What do we make Habang sa gitnang silangan, yung patuloy na digmaan at magiging apektado ang buong mundo, of this discovery? sa Pilipinas, spy, China, West Philippine Sea. First and foremost, Bea, let's understand that Wag na. Kasi wala kayong kasi ang amo ninyo ito na budol. Maalala ninyo sinabi ni Trump noon nung siya ay nangangampanya. Ito sabi niya. The war in Iraq, we spent $2 trillion, thousands of lives. We don't even have it. Iran is taking over Iraq with the second largest oil reserves in the world. Obviously, it was a mistake. So- George Bush made a mistake. We can make mistakes, but that one was a beauty. We should have never been in Iraq. We have destabilized the Middle East. But so I mean, Remember this so you from- still think he should be impeached? my turn, isn't it? You do whatever you want. You call it whatever you want. I want to tell you, they lied. Okay. They said there were weapons of mass destruction. There were none, and they knew there were none. There were no weapons of mass Okay, destruction. all right. People booing him, but he said it anyways because it's the right thing to say. Diba? Hindi ba budol yon? Hindi ba pambubudol yon? Nag-set siya ng kanyang sariling stage na on a rhetoric na ito ay hindi maganda. Yung pag-i-invade ng Iraq on a scale na merong weapons of mass destruction only to find out wala. So, yung mga tao naniwala sa kanya na siya ay peacemaker. Only to find out nung siya ay nanalo, doble, triple pa sa mga nakaraang mga presidente. Kasi una niyang ginawa, tariff war. Nung siguro hindi effective yung tariff war, anong ginawa? Eto na, naglunsad na ng gyera. Actually, mas worse pa sa dati. Kasi ito, talagang buong mundo ang makakaranas nito. I really had this impression dito kay Donald Trump na more on peace. Kasi, maalala ko, sinabi niya rin noon na nung si Biden pa yung presidente. Pag ako yung presidente, sabi niya, in one day, tapos na yan yung Russia-Ukraine war. Kausapin ko yan, kaibigan ko yung dalawang yan. Tapos na yan in one day. Tapos nung nung siya presidente, masahol pa. And you could see the effect. Mismong Iran nagbabala na. Ano mangyayari? Ito po ay hindi po 1 week lang. Ito baka nga taon pang maaaring lalo pang tumaas ang presyo ng langis. Nagbanta ang Iran na maaaring lalo pang tumaas ang presyo ng langis habang patuloy ang pag-atake ng Estados Unidos at Israel sa kanilang bansa. Ayon kay Ebrahim Solfakari, tagapagsalita ng Iran Military Command, posibleng lumobo ang presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado kung lalala pa ang sigalot sa rehiyon. هرچه سریعتر آمریکای جنایتکار و رژیم وحشی صهیونیستی را از چنین اقدامات بزدلانه ضد بشری برحذر دارند تا شعله‌های آتش و جنگ بیش از این گسترش نیابد. در غیر این صورت اقدامات مشابهی در منطقه صورت خواهد گرفت و اگر تحمل نفت بیش از بشکه‌ای $200 را دارید این بازی را ادامه دهید. Sa gitna ng tensyon, 3 panibagong barko ang tinamaan ng mga hindi patukoy na projectile sa Strait of Hormuz. Kabilang sa mga nasira, ang isang Thai flag bulk vessel na tinamaan ng 2 projectile na nagdulot ng sunog sa engine room at nag-iwan ng 3 crew member na nawawala. 2 pang barko kabilang ang isang Japan flag container ship at isang Marshall Islands flag bulk carrier ang nagtamuri ng pinsala bagamat ligtas ang mga crew. Dahil sa mga pag-atake, halos napahinto na ang paglalayag ng mga oil tanker sa naturang karagatan at daan-daang mga barko ang nakaangkla habang naghihintay na humupa ang sitwasyon. Sa harap ng posibleng pagkakaputol ng supply ng langis, pinag-uusapan na ng mga bansa ang paggamit ng mga strategic oil reserve upang patatagin ang merkado. Ayon sa Germany, hiniling ng International Energy Agency o IEA sa mga miyembro nito na maglabas na malaking bahagi ng kanilang nakaimbak na langis. Ayon sa IEA, ito na ang pinakamalaking sabay-sabay na paglalabas ng reserba ng langis sa kasaysayan ng organisasyon. Sa pahayag ni IEA Executive Director Fatih Birol, sinabi nitong unprecedented ang mga hamon na kinakaharap ng global oil market sa kasalukuyan.
Tinatayang may mahigit 1.2 bilyong bariles ng emergency oil stock ang mga miyembro ng IEA at may karagdagang 600 milyong bariles pa na nakaimbak sa mga industry stock na nasa ilalim ng mandato ng mga pamahalaan. Kabilang sa mga bansang naghayag na maglalabas ng reserba ang Japan, na labis na nakadepende sa langis mula sa Middle East. Ayon sa pamahalaan ng Japan, gagamitin nila ang kanilang strategic petroleum reserves upang mapatatag ang supply at presyo ng langis sa international market. Samantala, sinabi naman ng White House na matagal nang pinaghahandaan ng Estados Unidos ang posibleng pagkakaantala sa supply ng langis dahil sa gulo. As for the oil, President Trump fully expected the rogue Iranian regime to try and disrupt the global markets. That's why President Trump and his energy team have been planning for this long before the strike and have moved quickly to address these temporary disruptions. Sa kasalukuyan, nananatiling pabago-bago ang presyo ng langis sa world market habang patuloy ang labanan sa Middle East at walang senyales ng agarang pagtigil ng digmaan. Babala ng mga eksperto kung magpapatuloy ang pagharang sa Strait of Hormuz at ang mga pag-atake sa mga barkong may dalang langis, maaaring lalo pang maapektuhan ang pandaigdigang ekonomiya at ang presyo ng enerhiya sa iba't ibang bansa. Sino ang nakikinabang dito? Russia at China. In fact, makikita ninyo This ship yung mga barko ng China ay malayang nakakalayag dyan sa Strait of Hormuz. Sila lang talaga ang pwede dyan. is registered in the Marshall Islands. Yeah. Officially, this ship is registered in the Marshall Islands in the Pacific, but the KSL Hengyang is one of the few cargo vessels that's managed to transit through the Strait of Hormuz without incident. How did it do it without coming under fire from Iran? Considering that the number of ships passing through the 212-kilometer strait has dropped from an average of over 130 a day before the war to just a handful of ships a day. Was the cargo ship just lucky? Or is there a diplomatic and financial aspect to its and others' safe passage? Siyempre magkakampi yan, Iran at China. Why were they exempt from the threats of the regime? So kung malaya ang barko ng China at Russia dadaan dyan, sila yung makikinabang dyan sa war na kinreate ni Trump. Kasi pwede sila na mag-angkat ng oil, fuel from Iran. If vessels want to pass through the strait, they need to know that our Revolutionary Guard and the army will set their ships on fire. At least 9 vessels could be seen at the entry point of the strait, originally registered in nations like Panama, Liberia, and Kuwait, all put forth ties to China in their identification records, be it ownership, destination, or crew. It happens that the ownership or the destination is changed for that period of time. Or there are messages sent that it's a Chinese-owned vessel. The KLS Hengyang is a prime example of such timely changes. Officially, it carries the flag of the Marshall Islands, but when it left Saudi Arabia on March 4th, its automatic identity and tracking system, which is sent out to surrounding vessels, said it was Chinese-owned with a Chinese crew. And that night, it passed safely through the strait. Wow. International relations analysts believe a deal's been made between Beijing and Tehran. The compensation is that China supplies Iran with things the regime needs. For example, military infrastructure, intelligence, radars, etc. See? Kapag nagka-World War, alam nyo na kung sino-sino yung magkakampi. China is giving things to Iran and... So, don't tell me na hindi damay ang Pilipinas. Kasi ang US may mga military bases sa Pilipinas. Okay? In exchange... Sa mga nagsasabi na hindi military bases yung EDCA na yan, isa po kayong hangal. It gets petrol. According to the AFP, at least 2 Turkish ships... Hindi ho ba? Just recently, last year, kung saan pinapatayuan nila ng ano yan? Ano yun ba? Yung paktorya ng mga bala plus yung mga missiles. Si Trump mismo nagsabi niyan.
Para daw sila daw ang mas pinakamaraming ano 'yun, bilang ng mga bala at mga missile sa buong mundo. Oh, hindi lang EDCA bases, pati yung paggawaan ng mga bala at missile sa Pilipinas na rin, sa Subic. Ships have also gotten through by announcing that their crews are Muslim. Initially, this Yan ang difference. Oh, kaya kung titignan natin, abay, kawawa tayo diyan. In fact, isa sa nabombahan diyan, meron tayong isang kababayang Pilipino na nawawala dahil dito. Is na nag-aalala ngayon ang asawa ng isang Filipino seafarer na napaulat na nawawala matapos umanong tamaan ng missile ang isang tugboat malapit sa may Strait of Hormuz. Sa post ni Chris Miranda, inilahad nito ang kanyang pag-aalala sa nawawalang asawa na si George Francis Miranda na isang seaman. Sinasabing nawawala si George mula pa noong March 6 matapos umanong tamaan ng missile attack ang isang UAE flag tugboat sa may Strait of Hormuz. Bago pa umano ang insidente, nakausap pa ng kanyang pamilya at nakapagpadala pa ng video si George sa kanilang 7 taong gulang na anak at sinabing nasa delikadong lugar ang tugboat na kanyang sinasakyan. Batay sa impormasyong ibinahagi ng Department of Migrant Workers, sinasabing isa si George sa mga crew ng tugboat na ipinadala malapit sa may Strait of Hormuz para respondehan ang isang distress vessel doon na una na ring inatake ng missile. Nakikipag-ugnayan na ang DMW sa pamilya ng nawawalang seafarer at tiniyak ang pagpapaabot ng kaukulang suporta ng gobyerno sa mga ito. Nako, suporta daw. Sa datos ng ahensya, mayroong nasa 6,400 mga Pilipinong tripulante na sakay ng mga barko sa rehiyon ang kanilang na-monitor na nasa ligtas na kalagayan. Gayunman, patuloy nila itong binabantayan dahil naglalayag ang mga ito malapit sa may Strait of Hormuz. Sa ngayon ay nagpapatuloy ang search and rescue operation sa karagatan para mahanap ang Pilipinong tripulante. Alam niyo, habang maaga pa, mag-withdraw na tayo ng support sana sa Amerika kasi they're known, reputasyon nila nangiiwan sila sa ere. Tingnan nyo nga itong ginawa nila sa South Korea, oh. 'Di ba naglagay sila ng THAAD missile nila? Baka ang susunod yan, Pilipinas din lang. Pagkatapos tayo magamit, bye-bye na. Oh, tingnan nyo to. It is one of America's most powerful missile defense systems. It arrived quietly in South Korea in 2017, but its message was loud. If North Korea's Kim Jong-un fired a missile, America and South Korea would shoot it down. Now suddenly that shield is going away. Reports say it is being dismantled and shipped to West Asia. It comes as North Korea is testing missiles again, which raises a big question. Is South Korea suddenly more vulnerable? And is North Korea preparing to test that weakness? Here's our report. Patay. The year was 2017. The quiet town of Songju County woke up one morning to something unusual. Convoys of camouflaged trucks rolled in. They were carrying the THAAD battery. Locals protested. They feared their village would now become the first target if war broke out. Di ba dapat ganyan din ang mindset natin? Vulnerable talaga tayo kasi may mga base militar ng Amerika sa atin. But South Korea and the United States insisted it was necessary because just across the border, North Korea was rapidly building nuclear missiles. And THAAD was designed for exactly that scenario. The THAAD stands for Terminal High Altitude Area Defense. Think of THAAD as a mid-air sniper. When an enemy launches a ballistic missile, THAAD tracks it with an extremely powerful radar. Then it fires an interceptor. But here's the twist. The interceptor has no explosive warhead. Instead, it simply slams into the missile at incredible speed. Engineers call it hit to kill. The system can destroy missiles 40 to 150 kilometers above Earth.
Each THAAD battery carries 48 interceptors and can protect an entire region. In short, it's one of America's most advanced missile shields. The deployment in 2017 triggered a diplomatic storm, not just from North Korea, but also from China and Russia. But South Korea stuck to it. Fast. Diba? Nakita niyo ano yung implication nito? Pinaglaban ng South Korea yung Amerika. Despite the danger na it would trigger yung diplomatic ties sana or diplomatic talks with China and even North Korea, pinaglaban nila, pinagtanggol nila. Ay, hindi ito para sa atin to, para sa ating depensa. Forward to 2026. A war has erupted in West. Fast forward to 2026. Ngayon, a war has erupted in West Asia after strikes involving Iran, Israel, and the United States. And suddenly, parts of the THAAD in South Korea appear to be leaving. oh, ginawa na nila yan sa Afghanistan, sa Syria, ginawa na nila yan, leaving them sa Libya, ginawa nila yan. Pagtapos na, hindi na kailangan, bigla na lang aalis. Launchers have reportedly been dismantled at Seongju County. Some equipment has been spotted moving toward Osan Air Base. Oh, The likely destination wala man lang abiso. is West Asia, where the United States needs more missile defenses right now. Ano ibig sabihin nun? Inukulang na sila. Yung assumption na yung Amerika powerful kasi meron silang military bases all around the world. Biruin ninyo. Sa ano lang pa lang, sa Iran pa lang yan. Kinakapos na sila. Kinukulang na sila. Kaya yung nasa South Korea, pinupull out na nila. Washington hasn't confirmed it officially, but the images tell a story. And that story is making people in Seoul nervous. Because right on cue, Iniwan sa ere. North Korea has fired another strategic cruise missile. The launch was reportedly observed by Kim Jong-un himself. He said the goal was clear: strengthen a powerful and reliable nuclear deterrent. Patay. As soon as the THAAD left South Korea, ayun na. Nag-fire naman ang North Korea. In other words, North Korea is reminding everyone it still has missiles, and lots of them. Now, the timing is not a coincidence. At the same time, the US and South Korea have begun their massive annual military exercise. Pyongyang hates these drills. It usually responds with missile tests. And that's exactly what we're seeing again. Here's where things get complicated. South Korea insists it's still safe. President Lee Jae-myung says the country's military budget alone is larger than North Korea's entire economy. But critics aren't convinced, because missile defense works best in layers. Remove one layer, and the shield becomes thinner. So what happens next? 3 things could happen next. First, the THAAD systems return to South Korea once West Asia stabilizes. Second, South Korea accelerates its own missile defenses so it doesn't depend entirely on the United States. But the third and most worrying scenario is this. At least may sarili sila, ang South Korea and Pilipinas. North Korea decides this is the perfect moment to push boundaries. More missile launches, more nuclear threats, and maybe even a new weapons test. For years, the missile shield in Seongju County was supposed to guarantee security.
Pero ngayon, wala na sila. But global conflicts have a strange way of rearranging priorities. And that leaves South Korea in a very uncomfortable position. Oh, kung nangyari yan sa South Korea na masasabi nating first world country, If the shield is gone, who's protecting them now? wala. Lesson to sa Pilipinas. Oh, ano epekto ng mga ganitong war na ito? Oh, yan, wala na. Kundi At least may positive na epekto sa EDSA, walang traffic. kalsada ang apektado ng big time Walang oil price traffic. hikes. Kapansin-pansin kasi ang pagluwag ng daloy ng trapiko sa Metro Manila. Narito ang agenda report ni Chill Ito na epekto ng war. Frido ng Abante. Look at the brighter side, sabi ng ilang motorista. Less cars, less traffic sa mga kalsada. Yan ang napansin nila matapos sumirit ang presyo ng produktong petrolyo. Sakuha na ito sa Skyway 3 nitong Martes nang ipatupad ang double-digit oil price increase. Mabibilang ang sasakyan sa expressway kahit lunch rush hour. Mas maluwag pa ito ngayong Miyerkules matapos ipatupad ang second tranche ng price hike. Pati itakbo sa magkabilang panig ng EDSA, parang holiday feels. Wow, holiday feels. Yan na lang ang mga mayayaman siguro na pati sa business, kulelat po tayo. Wala nang gana sa atin eh. Noong 2023, alam mo, exporters, kulelat. namin, lalo na kung noong pa, kahit anong even other administration, marami sa amin sumasama sa presidente to get investors pag nag-trip, no? Maraming sumasama. Up to 2023, sa Philippine Chamber of Commerce, mga 3, ganun, a week. Pupunta sa amin, nagtatanong saan ba sila pwede, sa mga papatulong, makakaita ng kapartner. Ngayon, halos wala. Wala na. At nakita mo naman, Pilipinas, kaya pa ba? Gago kasi ginago ang Pilipinas.